hallelujah. Patuloy po nating panampalatayaan ang sinasabi ng Panginoon at siguradong sigurado ay yung pangako po niya ay mangyayari po sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, wow na wow ka naman ngayon. Amen. Hallelujah. Okay. Alam niyo po, sino po dito yung nagdi-devotion? Okay, yung nagbabasa na po ng Genesis. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo, ha? Hindi lang puro Genesis. Pagkatapos niyan, Exodus na. Okay po? Okay. So, meron pong tumawag po sa akin, tinatanong po niya yung tungkol sa offering. Okay? Yung offering ni Abel at saka yung offering ni Cain. Sino po yung nagbasa nun? Okay, at alam naman po natin yung offering ni Abel, yun po ay tinanggap ng ating Panginoon. At yung offering ni Cain, yun naman ay hindi tinanggap ni Lord. Okay? Tama po? So ngayon ang tanong niya is bakit ganoon? Ano yung mali? Ano yung dahilan bakit yung offering ni Abel tinanggap at natuwa si Lord, yung offering naman ni Cain hindi naman tinanggap. So, ang ano po doon, by the way po nga po pala, no, ang offering, hindi po yan inimbento ng pastor, hindi po yan inimbento ng church. Okay? Yan po ay inordain ng Panginoon. So, just imagine, 4 pa lamang po silang nilalang during that time ay marunong na po silang magbigay po ng offering. Okay? So, ngayon po, ano yung dahilan? Bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung offering ni Cain? Okay? Ang dahilan po kasi, di po ba natatandaan niyo po ba na sinumpa ng Diyos ang lupa? Okay, sinumpa ng Diyos ang lupa. Ayon ng Lord na ang ino-offer po natin ay yung mga bagay na sinumpa niya. At ayon ng Lord na ang binibigay lamang po natin ay yung nasa idea lamang po natin na ibibigay po natin. Okay, marino po ba? Okay, praise God. So sabi nga doon kanina, di ba sa devotion ni Dave, exactly, Noah did exactly what the Lord has commanded him. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat eksakto. Okay, amen? Praise God. Sige po, palakpakan mo natin sa Panginoon. Okay, praise God. Alam niyo po, there are 3 stages of life. Ang 3 stages of life, there is survival, success, and significance. Okay? So I believe wala na po tayo dun sa surviving stage. Okay? Lahat po kayo ay nasa success stage na kayo eh. Okay? Wala na kayo dun sa isang kahig, isang tuka. Dahil 3 beses, 4 na beses kayo makakain sa isang araw. Tama po? At sobra-sobra. At tingnan ninyo, ang gaganda ninyo at ang gagwapo ninyo ngayong gabing ito. Tama po? So God doesn't want His people. Ayaw ng Diyos na ang bawat sa po sa atin ay namumuhay lamang ng yung survival mode. Okay? Ayaw ni Lord yun eh. At God wants you to succeed and one day leave a legacy. Okay. Ay, Tagalogin ko na po. Nais ng Diyos na kayo maging matagumpay at sa mga darating ng panahon, ano po, pagka kinuha na tayo ni Lord, kayo makapag-iwan ng significant na bagay dito sa mundong ibabaw. Okay? Maaring iwan ninyo sa anak ninyo, maaring maiwan ninyo sa sa congregation, tulad po ng ginagawa po natin, we are created to become disciple maker. Okay? At pinili ni Hagay during the time na magbigay ng mensahe sa kanyang mga tao na minamahal. So ganun din ang bawsa po sa atin. Palagi pong ninanais ng Diyos na meron po tayong mensaheng naririnig po sa Kanya. At siya po yung gagamit ng tao, maaaring gagamitin niya ako, maaaring gagamit siya ng iba sa mga sa mga churches, sa mga even sa online nakakarinig po tayo. Tama po? And then so what is His message to the people of God? Ano po ba yung mensahe po niya sa mga tao? Okay? So ang unang-una sa lahat, yung kasalanan ng mga tao during that time. Ano po yung kasalanan ng tao? The sin of self-occupation. Ibig sabihin, masyado silang occupy sa sarili nila. Ayaw ni Lord na palagi lamang tayong abala sa ating pong sarili. Dapat po ay tayo rin ay nagkakaroon po ng panahon sa Diyos. Okay? Kaya sabihin mo sa kapatid, kaya totoo ako may panahon ka sa Lord ngayon. Okay. Praise the Lord. Hindi po ba? Okay. So, why is it important for the people of God, you and me, to be reminded about our purpose for living? Bakit ba napakahalaga na tayo palaging mapaalalahanan kung ano talaga yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon? Di ba ba? Kasi po pagka hindi po natin nalaman ang ating pong purpose, ligaw tayo. Di ba? Para ka lang umiikot-ikot. Parang yung biyahe ngayon, narinig niyo na po ba yun? Yung biyahe sa Australia,
pwede sila sumakay ng aeroplano. 7 oras. Kaya lang sila pwede lumabas ng airport. So, iikot lang sila, babalik lang ulit sa airport na kanilang pinanggalingan. So, hindi po ganun ang nais na buhay ng Diyos sa bawat sa po sa atin. Nais niya na tayong lahat ay merong patutunguhan. Amen? At nais niya yung patutunguhan mo ay maganda. Amen? Praise God. So, and then for us to be reminded, it's not only okay just to build our lives without being involved in honoring the King and building His kingdom. Okay? Hindi po okay na yung nabubuhay lang tayo. Okay? Yung kumakain ka, busog ka palagi. Okay? Minsan sobra ka pa nga sa busog. Okay? Amen? Praise God. So, review lang po tayo. No? So, those who build God's kingdom will end up building themselves. So, ibig sabihin, kung ang purpose po natin, hindi lamang po para sa sarili po natin, ang purpose po natin ay purpose ng Diyos para maging kasama sa paggawa ng kanyang kaharian dito sa mundong ito. You are building up yourselves. Hindi mo na kinakailangan na talagang mag-ubos, lakas ka, mag-effort ka ng sobra-sobra para umasenso, para yumaman. Pagka yun ang nasa isipan mo, siguradong tutulungan ka ni Lord. Amen? Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kinakailangan ang Diyos muna ang una sa lahat. God should be our priority. Okay? Hindi trabaho. Okay? Linggo na nga nagtatrabaho ka pa. Okay? Magpahinga ka naman. Okay? Amen dyan. Okay. Sabi dito, and then, those who only build themselves will end up destroying themselves. Alam niyo pa, sabi dito then, those who only build themselves will end up destroying themselves. Actually, sirain mo lang sarili mo. Di ba? What shall it profit a man if he gained the whole world and lost his own soul? Ano mo papala ng isang tao kung makamit na niya ang lahat-lahat ng nasa mundong ito kung ang kanya namang kaluluwa ay mabubulit sa tagat-tagatang apoy na impyerno. Di ba? Successful ka sa trabaho, successful ka sa karir. Ang dami mong ipon, may bahay ka, may kotse ka. May maganda kang pamilya. Okay? Pero ang kinahinatnan mo naman ay nawala naman ng iyong kaluluwa. Okay? Kaya sabi ko sa tabi, mahalaga pala yung kaluluwa mo. Okay? Okay? Whoever loses his life shall find it. Di ba kung ano yung kung sino yung nawala na yung buhay niya, ibig sabihin nun yung binigay niya sa Panginoon ay kanyang matatagpuan. Okay? So if you want to succeed in life, make God your priority. Okay? Okay ba yan? And then ang ating pong, in this 2021, wala pong nakakasiguro kung matatapos na po yung COVID, wala pong nakakasiguro kung tataas na po yung economy, maayos na po, magkakaroon na po tayo ng normal, babalik na po sa normal ang lahat ng bagay. Pero ano man ang mga problemang daratnan mo, just always look up. Okay? Tingin lamang po tayo sa taas. Life has some peaks and valleys, di ba? Ang buhay ay para pang yung stock market, minsan pataas, pababa. Okay? Pero ang nakakatuwa po niyan, even though we walk through the valley of the shadows of death, we will fear no evil, for God is with us. Okay? Sabihin sa kanila mo, God is with you. Okay. When your problem is big, always remember, God is bigger. Okay? Kung nakikita mo na malaki ang problema mo, palagi mong intindihin, palagi mong isipin na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo. Si David, paano po niya tinalo si David? Di ba si Goliath, napakataas sa tao. Okay? Hindi po siya nakatingin kay Goliath, nakatingin siya doon sa Diyos na mas malaki kaysa kay Goliath. Amen? Hallelujah. Kaya tingin lamang po tayo sa taas. And then look ahead. Those who look ahead gets ahead in life. Ibig ko sabihin, yung vision mo, wag lang yung pang isang linggo, pang hanggang Sabado lang yung vision mo. Okay? Pang hanggang sweldo. Okay? Look farther. Tingnan na po natin ang ating pong buhay sa December or maybe even farther than that. Di ba? Sa December ba, ganito pa rin ba yung katawan ko? Sa December ba, ay ganito pa rin ang pera ko? Baon pa rin ba ako sa utang? Di ba? Let's look farther. Sa December ba, ay masasakitin pa rin ba ako? Sa December ba, ay paupo-upo pa rin ako dito at hindi pa rin ako nagsisilbi? Okay? Sabi po nila kung yung mga palagi lamang pong nakaupo sa service, pagdating sa langit, ang corona nila yung silya.
Kaya wag lang tayong upo ng upo, okay? Just imagine, no, dito nasa langit, nakapatong sa'yo, silya. Okay? Praise God. Okay? So, those who have a vision will have God's provision. Kaya napakahalaga that we should have a vision in the future, the vision of serving God. Okay? Praise the Lord. And then look within. Tingnan po natin palagi ang ating pong puso. Okay, baka naman meron pang mga ano dyan. Baka meron pa tayong mga tinatago-tago dyan. Baka meron pa mga something-something. Okay? Sabihin yung mga hinanakit natin, yung mga galit natin, yung mga kasalanan po natin na hindi pa natin isusuko sa Panginoon, suko na natin lahat. Huwag ka na magtira. Okay ba yun? Okay. So, bakit? Kasi God wants your whole heart, not just a part of it. Nais ng Diyos na buo ang pusong iniaalay natin sa ating Panginoon. Tama po? Okay, sa mga kinakasal, hindi po ba? Mahal po ba siya? Hindi, kalahati lang. Okay? Yung kalahati, nire-reserva ko yun eh. Para pagka hindi niya iningatan yung kanyang katawan na Coca-Cola, naging litro, di ba? Yung kalahati, tsaka ako nabibigay sa iba. Okay. Okay, so look within, di ba? Dapat ang binibigay po natin sa Lord ay buong buo, buong puso. Okay? So be different. Sabi mo sa kanya, be different. Okay, oras na, di ba? It's time to be different. Bible are full of people who are different. Di ba? They are extraordinary. Okay? Sino-sino yung mga nasa Bible na kakaiba? Si Noah. Noah was different. Di ba? Habang nag-enjoy sa pagkakasala ang kanya nasa kapaligiran, siya ay, anong ginagawa po niya? Gumagawa po siya ng barko. Okay? At ano ba yun? At ano pa po ang kakaiba po niya sa kanya? Ang kakaiba po sa kanya, gumagawa siya ng barko. Eh wala pa namang ulan. Hindi pa po umuulan during that time. Di ba? Para ka namang baliw. Di ba? Gumagawa ka ng barko para saan? Di ba? Magbabaha, hindi nga umuulan. Babaha. Okay? Praise God. He is different. And then ano pa po? And then Abel was different from his brother, di ba? Dahil sa kanyang offering. Ibinigay niyo yung nararapat talagang offering sa Panginoon. And David was different also. Kakaiba rin siya. Bakit? Dahil yung mga sundalo, yung mga warriors, fully armed sila, no? Talagang kompleto sila ng armas, ng training. Pero pagka sumigaw si Goliath, Hay! Kayo! Sinong lalaban sa akin? Okay, walang lumalaban. Pero si David, nag-volunteer. Di ba? Ako, papatayin kita. Di ba? So, nag-volunteer siya. So, whenever God, alam niyo po ba so whenever God is about to elevate you, tandaan po natin, pagka itataas ka na ng Panginoon, God will find a Goliath in front of you. Okay? Tama pa? So Goliath is a gatekeeper on the next move of God in your life. Tandaan po natin palagi, ano po, na pagka meron ka ng Goliath na papatayin, okay? So, ibig sabihin nun, malapit na yung breakthrough mo. Okay? So, get ready for your promotion. Amen? Sabi mo sa katabi mo, get ready for your promotion. Sa kabila, get ready for your breakthrough. Okay? So, tandaan po natin palagi, pagka merong kinuha sa iyo ang Diyos na maganda, merong ipapalit ang Diyos sa iyo na mas maganda. Okay? Kaya wag po natin iyakan yung mga bagay na nawala dahil ang milagro mo hindi manggagaling sa mga bagay na nawala, ito'y manggagaling sa mga bagay na natitira. Amen? So be different, okay? On December 18th, birthday na anak ko to, December 18 of the second year of King Darius' reign, the Lord sent this message to the prophet Haggai. Okay? So very, very specific. Itong si Haggai ay specific siya dahil ang kanyang ultimong yung date ay kanyang tinandaan na itala niya. Okay? Birthday mo anak ka. Okay, and then ngayon po, ano po yung message mo sa kanila? Sino po yung gusto mong magkape pero ang gagamitin mong kape ay yung marumi? Sino po yung gustong gagamit ng basong yan? Ayaw natin, tama po? Ayaw natin. Gusto natin, lalagyan natin po yung malinis. So di po ba, tayo nga, gusto po natin ay yung malinis. So ganoon din ang Diyos sa bawat po sa atin. Ang nais po niyang daluyan ng kanyang pagpapala ay yung mga malilinis. Clean vessel, yung malilinis ang puso. Kaya po tayo palagi nagpapalinis sa banal na dugo ng ating Panginoon. We are always having our devotion. Kasi po yung salita po ng Diyos, ito po yung nagbabanlaw ng mga maruruming mga bagay na nasa ating po mga kaisipan. Alam niyo po, meron pong tinatawag na strongholds. Ang ibig po sabihin ng strongholds, yung po yung mga bagay na nagkuta sa ating isipan na kasinungalingan ng kaaway.
Okay? Kaya po, patuloy po nating nililinis po yun ng salita ng katotohanan sa pamamagitan ng ating pong pagdidevotion. Amen? Sino po dito nagdi-devotion na? Okay, sabihin mo nga sa mo, yung hindi nagtaas yan, ikaw mag-devotion ka na. Okay. 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 So, ano po yung mensahe po ng Diyos kay Hagay? Ang mensahe po ng Diyos kay Hagay na dapat ay kaamuhian na nila yung kasalanan dahil yun ang nagiging dahilan kung kaya sila hindi makausad sa pamumuhay. Okay? Kaya kung hindi pa tayo nakakaramdam ng ginhawa, tagal-tagal na, puro tayo part-time, ipon ka ng ipon, parang wala nangyayari. Parang naglalagay sa butas na bulsa. So, we have to consider our ways. Ano ba yung mga bagay na dapat po nating itama? Baka naman kinakailangan na tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen? Okay, praise the Lord. So, nandiyan po ba kaya? Okay, so this is what the Lord of the heavens army says. Ask the priest this question about the law. And then if one of you is carrying some meat from a holy sacrifice in his robes, and his robe happens to brush against some bread or stew, wine or olive oil or any other kind of food, will it also become holy? The priest replied, no. Ba, marunong sumagot. And then Haggai asked, if someone becomes ceremonially unclean by touching a dead person and then touches any of these foods, will the food be defiled? And the priest answered, yes. So, ibig ko sabihin yung banal. Pagkalimbawa po ba, pinag-pray ko kayo na, Lord, i-bless mo siya. Pero siya naman, ayaw niya ng blessing. Di ba ba? Lord, baguhin mo siya. Siya naman ayaw na niya ng pagbabago. So, magbabago po ba siya? Bali, wala. Okay? So, ganun din po ang ating pong Panginoon. Yung mga banal na bagay pa, pagka idinikit mo sa hindi banal na bagay, yun po ba ay magiging banal? Hindi. Pero yung maruming bagay, nadikitan na ang idinikit sa isa pang bagay, ito po ay magiging marumi. Yun po ibig sabihin. Ano po? And then Haggai responded, that is how it is with these people. And this nation, says the Lord, everything they do and everything they offer is defiled by sin. Okay? So, holiness cannot be transferred or passed on to other objects. Okay? So, ganun din naman, defilement, yung pagiging marumi, can be transferred or passed on to other. Ganito yan, parang organic tomato. Okay? Sino bang kumain ng organic? Wala pong kumakain, mahal yun, ano? Organic tomato. Ilagay mo ngayon sa ordinary tomato. Okay? Hindi naman mangyayari na magiging organic lahat yun. Di ba? Ordinary pa rin yun. Tama po? Pero yung bulok na kamatis, nilagay mo doon sa ordinaryong kamatis. Ano po mangyayari sa ordinaryong kamatis? Mabubulok din. Di ba? So, ganun po yung kasalanan. Okay? So, kaya po tayo ay ayaw na ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasala. Okay? Kasi minsan ang kasalanan, bakit tayo pinapaalalahanan ng kasalanan? Kasi minsan akala lang natin, fun. Masaya. Pag masaya, galing kay Lord yan. Hindi po totoo yun. Okay? Even success, not all success comes from God. Dahil si Taning, di ba? Nag-ano rin po siya, nagbibigay din po siya ng success. Okay? So, paano po natin nalalaman kung yung success galing sa Diyos o galing sa kaaway? Okay? So, malalaman po natin ang success ay galing sa Diyos because the blessings of the Lord makes you rich and He will add no sorrows to it. Yan, galing po kay Lord yan. Amen? Pagka successful ka na, and then palagi ka pa nakangiti, may kapayapaan ka at generous ka, at palagi ka sumasamba sa Diyos, ibig sabihin yan, ang success na yan ay galing sa Panginoon. Amen? At yun yung klase ng success na isang Panginoon. Sige pa, palakpak po natin ang Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah. At tandaan po natin palagi, ano po, kahit na rich ka, dapat palagi ka pa rin rich. Pwede kang abutin. Okay? Hindi ka pa nga mayaman, hindi ka na makamayan. Diba? Suplado ka sa personal. Okay? Diba ba? You are near, you are dear, but you are not here. Diba? Ibig sabihin, mahal ka naman, nararamdaman mo naman yung love. Diba? And then, you are here, nandito ka. Nandito ka, malapit ka. Pero wala ka naman dito. Sabi, malayo ang puso mo. Amen? Kung nandito ka, kung saan ka man naroon, dapat nandoon ka rin. Okay ba yun?
Okay, yung iba, niisip na yata, ang tagal naman, ano kasi patatapos. Okay, ibig ko sabihin nun, you are not here. Di ba? Amen? Okay, praise God. So look at what was happening to you before you began to lay the foundation of the Lord's temple. Pinaalala po sa kanila, ano ba nangyayari sa buhay mo? Di ba? Noong hindi mo pa sinisimulan na gawin ang pinagagawa sa iyo. Okay? So God who is filled with grace is constantly reminding us, His people, why lack and poverty is happening in spite of strenuous effort and hard work. Okay? Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na bakit gano'n na kahit na sipag-sipag natin, ang kuri-kuripot mo. Di ba? Puro kami goreng. Kumakain ka lang sa Jollibee pagka libre. Di ba? Pag kami nagyaya. Di ba? Pero wala pa rin nangyayari. Bakit? Ano nangyari? Baka naman, merong kulang. Meron kang hindi sinusunod na sinasabi ng Diyos na gawin mo na. Tama? Always remember, generosity breeds prosperity. Kaya pagka generous ka, palagi kang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, talagang niniwala ko, generous ka na eh. Okay, mamaya, okay. Ready na ako. Okay. Okay. And then, you need to honor the King. Palagi po natin tandaan na dapat ino-honor po natin ng Diyos sa ating pong buhay. He must take the best place in our heart. Yung best ano po natin, yung best ng oras po natin, ibigay din po natin sa Kanya. Hindi po yung tira-tira. Hindi yung pagka hindi ka inaantok, oy, baka pagbasa nga ng Bible, anyway, hindi pa naman ako inaantok. Okay? Hindi po palaging ganun. Okay po yun, nakaka-relax po yun. It's true, nakaka-relax po yun. Pero wag po nating ibigay yung tira-tira. Okay ba yun? Mag-o-offering ka, yung punit-punit pa na 10, ito yung punit-punit. Dapat piliin po natin yung pinakamaganda. Okay? Kaya, praise the Lord. Yun po yung mahalaga. And then, when you hope for a 20 bushel crops, ito po yung nangyayari sa kanila. Ang inaasahan nila marami, you harvested only 10. Diba? When you expected to draw 50 gallons from the wine press, you found only 20. Di po ba palagi yung high expectation mo, hindi nangyayari? Di po ba? Bakit? Something is wrong. Di ba? Kaya tayo tinatama ni Lord. Okay? Kasi kung hindi ka magpapatama, tatamaan ka palagi. Okay? Okay, sabi, and then I sent a blight and mildew and hail to destroy everything you worked so hard to produce. Even so, you refuse to return to me, says the Lord. Okay? So sa dami, ang tigas talaga ng ulo, no? Okay? Dapat wag kayong ganyan, ha? Okay? Yung madami ng bagyo-bagyong mga problema na dumarating sa inyo. Okay? At hindi ka pa rin bumabalik sa ating Panginoon. Ito'y pinapaalala sa atin ng Panginoon. Okay? And then think about this, 18th day of December, birthday ni Papa. And the day when the foundation of the Lord's temple was laid. Think carefully. Sabihin sa katabi mo, think carefully. Sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog, mag-isip-isip ka na, kapatid. Okay, mag-isip-isip ka na. Diba? Nangyayari sa iyo yan. Why? Something is wrong. Di ba? Kaya pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Kaya po napakabuti talaga ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. And then, so ngayon po, be different and seek God daily. Gusto niyo, sino po yung gusto ninyo ang blessing ninyo paminsan-minsan lang? Sino po yung gusto ninyo ang blessing ninyo araw-araw? And then seek God daily. Di ba? Yan po yung sikreto. Actually, the blessing is not the money. The blessing is not the job. The blessing is not the family. The blessing, ano po yung blessing? Ang blessing po yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Because when you have the presence of God, you have everything. Diba? You have love, you have peace, you have joy, you have abundance, you have provision, you have the grace. All package na po yun, ang presensya po ng Diyos. Amen? Kahit na mayaman ka, kahit na maganda ka, kahit cute ka. Okay? Kung wala kang presensya ng Diyos, impyerno ang buhay mo. Amen? Praise God. And then, okay. So, ngayon po, He has already given us every spiritual blessing in the heavenly realm. Tandaan po natin palagi, ang blessing naka-ready na. Bakit hindi mo natatanggap? Kasi hindi ka pa ready.
Ang pagpapala na tinanggap mo ng maaga ay magiging hindi pagpapala sa'yo, ikapapahamak mo. Amen? Kaya ako kayo pinupush na mag-mature kayo. So, pag nag-mature kayo, matatanggap ninyo yung blessings niyo. Amen? Okay, kaya sabi mo sa katabi mo, tuloy na natin yung devotion natin. Okay? And then be different. Know that God bless His obedient children. Okay? Maging kakaiba ka. Sundin natin kung ano yung pinag-uutos ng Diyos sa ating buong buhay. Kahit na minsan hindi po natin maintindihan. Sunod lang. Okay? Sinabing serve, serve. Sinabing taas natin ng kamay, taas. Sinabing mag-offering tayo, mag-offering. Amen. Be different. Okay? Kahit na minsan maging katatawa ka, sometimes, kung minsan kahit na it doesn't make sense, sunod lang tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. And then lastly po, ano po? Sabi ito, I'm giving you a promise now. Well, the seed is still in the barn. Nasaan na po yung tanim po nila? Yung seed po nila, nandoon pa lamang sa paminggalan. Okay? Ibig sabihin, hindi pa na itatanim. You have not yet harvested your grain. Hindi mo pa inaani. And your grapevines, fig trees, pomegranates, and olive trees have not yet produced their crops. But from this day onward, I will bless you. Amen. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa katabi mo yan. From this day onward, I will bless you. Sige, sabihin mo pa ulit sa kabila naman. From this day onward, I will bless you. Amen. Yan po yung pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa inyo, sa atin. Hallelujah. That God will bless every day, every week, every month of this year, 2021. Kaya be different. Okay? Seek God daily. Amen? Hallelujah. And then be different and know that God disciplines whom He loves. Bakit po? Kasi pag hindi ka nadidisiplina ng Panginoon, baka hindi kanya talaga anak. Kaya kung nakakaranas po tayo, ano yun Okay, kaya kung nakakaranas po tayo ng disiplina ng Panginoon, ibig sabihin, mahal ka niya. Nais niya na maitama ka, nais niya na maging maayos ang buhay mo. Okay? Kaya minsan kung nakakarinig kayo kay pastor, okay, ibig sabihin nung kasama yun sa pagdidisiplina ng Panginoon sa buhay ninyo. Wala namang pong anak na gusto niya na mapahamak ang kanyang anak. Wala namang pong ama na gusto niya mapahamak ang kanyang anak. Amen? Ang lahat po ng ama ay gusto niya ay maging maayos ang kanyang mga anak. Okay, kaya ang heart ko sa bawat sa puso inyo ay kayong lahat ay maging maayos. Amen. Praise God. Kaya sunod lang po tayo sa Panginoon. Okay? And then be different. Si Enoch po, Enoch walked with God when he begot Methuselah. Kaya ang ganda po ng story about Enoch. Habang binabasa mo to, lalo kang nagkakaroon ng revelation. So ano po yung story ni Enoch? Si Enoch po, siya po ay kinuha ng Lord. At the age of 365. 365 is the number of the days of a year. Tama po? Si Methuselah, siya po yung may pinakamahabang buhay sa mundo. He lived for 969 years. Okay? Pero ang kakaiba po doon ay yung turning point ni Enoch. Ano po yung turning point ni Enoch? Nung ipanganak po niya si Methuselah, naging anak po niya si Methuselah, naging araw-araw po yung devotion niya sa ating pong Panginoon. He walked closely with God, and God took him away. Kinuha po siya ni Lord. Pinagsama na po sa langit. Okay? So gusto po natin, sino po dito yung gusto matakasan yung kamatayan? Okay? Ayaw po natin yun, tama po. Kahit na po, alam po natin kung saan po tayo pupunta, meron pa rin po tayong fear of death. Okay? Kahit na po kapraso, meron pa rin po tayong fear of death. Actually po, ito po yung story na kung saan yung church, yung modern church ay irarapture po ng ating po Panginoon in the wicked generation. Okay? So let's walk close to God. Be different. At alamin po natin, pasalamatan po natin pagka tayo po ay dinidisiplina ng ating po Panginoon. So, ilan po sa atin dito, how many of you would like to have a turning point in your life today?
Okay, if you like to have a turning point in your life today, let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 You want a turning point to receive God's blessing in your job? Kung gusto niyo po magkaroon ng turning point ang inyong pong career, seek God daily. Gusto niyo po magkaroon ng turning point ang inyong relationship, seek God daily. Kung gusto niyo po magkaroon ng turning point ang inyong pananampalataya, madagdagan ang mga pagpapala ng Panginoon, ang biyaya niya sa inyo, seek God daily. Be different. Huwag po tayong makihalubilo sa galawan ng mundong ito. Okay? Tinawag ka ng Diyos para mamuhay ng maayos. Tinawag ka ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan. Tinawag ka ng Diyos para mamuhay na bilang ilaw at asin sa mundong ito. Hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for the message that you have given us. Maraming salamat for reminding us that you wanted us to be different, na maging kakaiba kami, O Lord. Sa mga tao, Lord God, ng mundong ito na hindi sumasamba at hindi kumikilala sa iyo bilang Diyos. Lord, continue, Lord God, to teach us. Let your Holy Spirit inspire us, O God, to follow you and to obey all your commandments. Hallelujah.